Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan yung lumalabas-labas na balita tungkol po dyan sa pahayag o ibinalita ng isang kilalang newscaster, no? Yung si Mr. Anthony Taberna. Kasi meron po yata siyang nasagap na balita tungkol po sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga balitang impeachment sa BP ninyong pusit na si Sara Tamilmil Duterte. At ganoon din po, nilekturan po ng Department of Justice ang inyong BPing pusit at si Senator Bato da Pancher de la Rosa. No? Isama rin natin yung pahayag ng isang congressman sa Zambales na si Representative J. Kong Hoon tungkol po dyan sa inyong beeping pusit na nagwawalwal. Nagmamadali mga kababayan. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Special shout out to all our OFWs, sa men and women in uniform, sa ating mga frontliners at guro. At ganoon din po, maraming salamat sa patuloy niyong pagtangkilik, pagsuporta at pagtulong sa ating channel. And special shout out to all Kapots Angels. No, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration. Okay, so unahin natin mga kababayan yung sinabi ni binalita ni Anthony Taberna, no? So ito po, courtesy sa kanya yan, ha. Gagamitin lang natin yung kanyang breaking news, no? Ayan po. Sabi dyan, PBBM may mensahe sa mga lider ng Kongreso para pigilan ang impeachment ni BP Sara. Yan, matapos ang kaliwang complaint mula sa iba't ibang mga departamento, nagbigay ng paalala si Pangulong Bongbong Marcos na wag nang ituloy ang paghahain ng impeachment complaints. Sabi ng Pangulo, hindi importante si Duterte in the large scheme of things. Ang impeachment ay maaari lamang anyang makagulo sa dapat na ginagawa ng gobyerno para sa kapakanan ng mga Pilipino. Yung full text niyang sinabi daw ng Pangulo, quote, "In the larger scheme of things, Sara is unimportant. So please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is to improve the life o the lot, mali siguro nagkamali, the life of all Filipinos." Okay, so ito, alam nyo naman yan si Mr. Taberna, marami ring sources yan. Hindi ko alam kung sinong nagbigay sa kanya niyan, paano niya nakuha itong full text na ito. Ito daw po yung sinabi ng Pangulo na hindi po importante si BP ninyong pusit na si Sara Tamilmil Duterte. No? She is unimportant daw. Unimportant. No? Hindi siya mahalaga sa mga importanteng gawain ng gobyerno, no? Kumbaga, wala man siyang bilang. Hindi siya kawalan. Kumbaga mga kababayan, wala siya kakampi. Saling pusa lang, kumbaga sa laro ninyo, saling pusa lang siya. Oo. Panggulo lang siya dyan eh. Kumbaga lang siya, spare tire eh. Kaya, unimportant in a large scheme of things. No? Ano ba yung large scheme of things? Kung ano po yung mga mahalagang proyekto ng gobyerno, panggulo lang siya. Di ba? Kumbaga sinasali mo yung sarili mo, hindi naman importante. May tawag dyan sa'yo you are useless. Di ba, ikaw lang yung mantsa na dapat linisin. Parang ganyan sa akin Pero mga kababayan, eto,
Hangga't sa akin lang kasi galing naman yan kay Mr. Anthony Taberna, shout out sa kanya. Hopefully, hindi tayo i-copyright nito diyan sa kanyang sinulat. Nanganga-copyright po yan si Anthony Taberna. Hangga't hindi si PBBM, yung nagsabi niyan, yung narinig natin tulad nung mga video vlog niya, no? O kaya talagang may verifiable na video o talagang memorandum, sa akin parang pwedeng chismis ito. Marites ito. Pero kung yan man ang sinabi ng Pangulo, I agree with him. Sara Pusit Tamilmil Duterte is an important. Di ba mga kababayan? Sabi nyo, mahalaga ang spare tire. Pag na-flat ka, kailangan mong gamitin ng spare tire. Sa advancement po ng technology ngayon sa mga sasakyan, wala na pong spare tire ng mga bagong sasakyan. Yun na lang, tignan nyo. Yung sasakyan ng kumpare ko, bago. Toyota Sienna. Hybrid. Tatanong ko, pare, nasaan yung spare tire mo? Wala na, pare. Yung daw mga bagong sasakyan ngayon, wala nang spare. Ano, meron ka? Itong packet na to. Ha? Oo. Pag na-flat ka, lagay mo daw to. Tapos pwede ka na makatakbo sa, dyan sa mga auto shop. So, tinanggal na yung spare tire. Baka sa susunod na mga election, no? Baka wala nang busy. Spare tire lang Laki gastos Di po ba? So, tama ang Pangulo. Kung totoo man po ito, no? Kasi, galing kay Anthony Taberna hindi natin alam. Siguro, second hand, third hand info na siya. Hindi natin talaga malaman kung saan galing yung source na yan. Pero kung totoo man yan, I agree. Yun lang po. Si spare tire ay isang unimportant, nakakagulo lang sa mga gawain mahalaga ng gobyerno. Ano po yun? Ang patuloy na pag-unlad, pagpapaunlad sa ating ekonomiya, sa ating bansa, at pag-uplift ng economic status ng bawat Pilipino. Simula doon sa laylayan. Yun po yan, mga kababayan. Whether ito ay marites, pero kung ating susuriin, totoo naman. Unimportant. Hindi ka mahalaga. Kaya ka lang naging mahalaga kasi nasa Constitution, we have to follow the rule of law. Na dapat meron tayong vice presidente. Otherwise, wala ka. Ikaw yung parang bunga sa puno na ayaw pitasin. Kasi bakit? Alam nila, mapait ka. Bulok ka. Hahayaan ka na lang nilang malaglag. Diba? Pero yung bulok, siya pa yung matapang. Bakit? Nangangamoy yung kabulukan kaya matapang ang amoy bulok. Yun po mga kababayan. Ulitin ko sa akin lang. Kung totoo man ito, yan ang sinabi. So, tama naman siya. Tama ako. Kung totoong sinabi ito ng Pangulo, tama ang Pangulo, mag-agree ako. Okay? So, alabas tayo dyan. Punta naman tayo dito sa pagle-lecture ng DOJ kay Bato at kay Pusit. Kasi sinasabi nung dalawa, lalo na si Pusit, na conditional threat. Conditional threat daw po yung sinabi niya. Kasi may condition Pag namatay ako, may if. Sabi rin ni Bato, conditional threat yan. Ano sabi ng DOJ Inquirer? DOJ to De La Rosa, BP Duterte. No such thing as conditional threat. Ayun, yun naman pala. Ang tanong natin, may nasusulat ba sa batas na may conditional threat? Ganon ang ang depensa nyo. May if kasi, if. Sabi niya, if the Pusit is dead, then do this. Ganon. Sabi naman ni Bato, correct, I agree.
Kasi itong si Bato, lahat na lang ng sasabihin ng amo niyang mga dutae, ha? Aayunan niya without proper thinking. Kaya nga, sayang yung utak ni Bato. Sayang ang pagiging isang militar niya. Sayang ang isang pagiging PMP chief niya at senador. Kasi bakit? Wala siya utak, di ginagamit. Basta pag sinabi ni Duterte, Bato, magbantay ka kay Lopez. Upo ma'am, upo. Right away po. Oo. Kung ano man yung ginagawa niya, ibaba niya, takbo siya doon. Oo. Bato! Gumawa ka ng gato, magtukhang ka. Upo sir, tukhang, okay, tukhang. Ilagay mo to, ha, ilagay mo to. Ganon si Bato. Kasi, ang salita ng kanyang puon ay daig pa ang Diyos. Yan po yan. O, ito, sabi ng DOJ. DOJ clarified that there is no legal basis for a conditional threat. Yari ka ngayon. Kung yan ang ididepensa ng pusit sa MBI, may condition naman na tuturuan kita, ha? MBI Director Jaime Santiago, kasi hindi mo alam ang batas. Ayon sa batas, may conditional threat. Nasaan? Di ba? Oh, which is Senator Bato description of Sara Duterte's alleged kill order against PBBM. According to DOJ Undersecretary Jesse Andres, a threat remains a threat regardless of any condition attached to it, as its essence lies in the intent to cause harm. Ayun ang hindi naintindihan ni Bato. Even though sabi dito na may condition, pero yung essence. May condition, pero may essence. Ano yung essence? To give harm. Diba? Yun ang hindi mo naaalam. Tong sabi ni Andres, there is no such thing as conditional threat. A threat is a threat. If I say, I'll kill you if I don't like your face, it's still a threat. I'll kill you whether I like it or not. At a threat is a threat. Whether, yung word na whether or if, conditionally. Pero wala pong conditional a threat sa batas. Walang nakalagay sa batas. De La Rosa on Monday defended Duterte's kill order against the president, arguing that her statement included a condition. There was a condition in what she said, right? If someone tries to kill her, she said she would have killed too. Basically, nothing will happen if she isn't harmed. Talagang dinidepensahan po, mga kababayan. Ito pa naman ang sabi naman ni Pusit. Yun daw kanyang sinabi is maliciously taken out of logical context. Para yun, may mga dahilan talaga. Ito, Andres pointed out that Duterte's pronouncement still constituted a threat, noting that Duterte had also declared initiating the threat's execution by engaging the services of assassin. Quote, everything has been heard and can be listened to or watched again in the video. She said in it no uncertain terms. And when she finished speaking, she said, yes, it's true. No joke. Di ba? Katotohanan. So it is really a threat to the president, where she has already begun executing the threat by engaging the services of an assassin. The threat speaks for itself. If you watch it, she looks very serious. The words were very clear and there is no such thing as conditional threat. Alay ka. Ubus ka. The DOJ and the Secretary also emphasized that public officials must be accountable for their words and adhere to the code of conduct. Please let us understand the situation. She is a sitting vice president. She is the potential beneficiary of the death of the president. Correct. Yan She is the potential beneficiary of the death of president. Now, tingnan nyo to mga kababayan. Dahil dyan, siya ang papalit sa ating presidente. Ano ang sabi ni Kong Hoon dito po sa Pilipinas Today? Di makaantay sa 2028. Na sobra siyang nagmamadali. Bakit po siya nagmamadali, mga kababayan? Kasi gusto niya mas mahabang termino. Ala former President Gloria Macapagal Arroyo.
Di ba si Arroyo umabot ng 9 years? Almost 10 years. Kasi si Erap, ano lang 2.5 ang naserve niya. Oh, so sinerve ni Gloria yung 3.5 plus re-election, di 9.5. Di ba? Eto, ganun din ang gusto niyang mangyari, mga kababayan. Kasi bakit? Base po sa nasasaad sa Constitution, ulitin lang natin to remind you, kung ang sitting president ay hindi umabot, hindi siya umabot ng 4 years doon sa 6 years niya, yung papalit pwedeng tumakbo ng re-election. Halimbawa, itong si Pangulong Marcos, pinatanggal siya ng mga Duterte. Ngayon 2.5 years pa lang siya. No? So ang uupo si Pusit. Tatapusin ni Pusit yung termo ni Presidente Marcos. So 3.5 years yun. Plus, allowed siyang magre-election. Kung mananalo siya, another 6 years. So, 9.5 years. However, kung aabot po si Pangulong Marcos ng 4 years, basta 4 years and above, hanggang matapos niya ang termino niya, no? Wala si Pusit. 4 years, hindi umabot ng 6 years, palit si Pusit, pero walang re-election. Hindi siya pwedeng ma-re-elect. Kaya nga po, puspusan ang kanilang paninira kasi nararamdaman nila. The windows of opportunity is slowly closing. Nagsasara kasi ngayon 2.5 na. Comes June of 2025, pang 3 years na. 2026, 4 years ang kinakailangan maalis sa pwesto. Kaya nga sabi ni Pusit, sabi niya, hindi siya tatagal dyan. Hindi niya aabuti ng 2028 kasi planado. Pero papayag ba ang Marcos administration? Papayag ba ang mga loyalista at supporter ng Marcoses? Sa akin pong opinion, hindi. Iba ang panahon noon nung kanyang ama, iba po ang panahon ngayon. Dito nakikita ang kasakiman, kagahaman, at kademonyohan ng mga Duterte. Sabi po nga po ni F.L. Lisa, give man power and money. Tignan mo kung saan magiging ano sila. Saan nila madadala yan. Ayan. Nabigyan ng kapangyarihan, nabigyan ng bilyong piso. Ang gusto pa ngayon maging gazilyon ang kuning piso. Diba? Papayag pa ba tayo? Hindi. Palagay nyo, papayag yung mga progressive group? Even the anti-Marcoses, papayag? Hindi. Kasi the Dutertes are the greater evil than the Marcoses. Tama, mali. Ayaw naman nilang lalong mas demonyo pa. Diba? Ang uupo. Yan sabi ni Representative Kong Hun, hindi makahintay, sobrang nagmamadali. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. So, yung mga nangyayaring usapin na ito ngayon, alam naman natin pares-pares lang kung alin yung pinagmulan. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang vice presidente na maging presidente ng maaga. I agree. I agree po yan. Totoo po yan. Gusto nilang i-impeach noon si Speaker bilang Speaker of the House. Kaso, wala Mas maraming kakampi si Speaker Martin. Yan, nagsimula. Kaya, mangarap ka na lang, Pusit. Kasi, sinira mo na ang political career mo. Wala ka ng political capital. Kung may ambisyon kang tumakbo sa 2028, maglalabasan ito kung gaano ka kasama, kung gaano ka entitled, gaano ka ka-privilege, at gaano ka ka-royalty.
Sa simpleng pagpapaliwanag lang ng iyong confidential funds na 612.5 million pesos, no, sa dalawang departamento, OBP at DepEd, hindi mo maipaliwanag. Binabraso mo ang mga mambabatas. No? Pinapatahimik mo yung mga against sa'yo, ayaw sumunod sa'yo. Sinusuhulan mo ang mga tao para makuha mo ang gusto mo. Hindi papayag ang sambayan ng Pilipino. Nilabas mo ang totoo mong kulay. Burak. Napakasama po ng ugali, mga kababayan. No? Pilit na yung, kumbaga talo siya eh. No? Napipikon siya. Hindi siya makatanggap ng pagkatalo. Lahat parang sa kanya, siya lang ang tama, siya ang perpekto. Alam niya daw ang mga batas. Ba't hindi mo alam yung PD 1445 tungkol sa trabaho ng iyong Special Disbursing Officer? Di ba? Bakit hindi mo alam yung nasasaad sa Article 7, Section 13 ng Philippine Constitution? Tapos, you have the audacity to say, hindi nyo kasi alam ang nasa Constitution. Yun ang sabi niya sa ating mga mambabatas nung pumunta siya dun sa 6th hearing nung Good Government and Public Accountability nila Joel Chua. Sinesermonan niya ang mga mambabatas. Karamihan doon, puro mga abogado. Diba? Ba't di mo na lang sagutin? Dahil ikaw ang nakakaalam ng lahat. Ikaw ang tinuturo, lalong-lalo na yung si Acosta, nanginginig. Dahil alam niya, sa aking opinion, yung kanyang tauhan na yun na si SDO Acosta, ay hindi makapagsabi ng kasinungalingan, kaya nanginginig. No? Tama naman, nabanggit niya. Ikaw ang nag-utos sa kanya. Diba? Ganon din si Paharda. Ang tanong nga ni Congressman Luistro, kung hindi ka ba inutusan ni VP Duterte, ibibigay mo pa ang bumubay ang pera kay La Chica? Hindi po. O di ba? Pero dahil nga katakot-takot ka, isa kang monster in the closet. Di ba? Sa mga bata. Di ba? There's a monster there. Takot na takot. Di ba? Ayun. Kasi kung hindi gagawin ni Acosta yan, matutulad siya kay Yusek Gloria Mercado. Babrasuhin at pupuntahan siya ni Chief of Staff Zuleika Lopez. Mag-resign ka na. Ganun po yun. Oh, buti nga, hindi sinabi ni SDO Acosta, nakatanggap din ako ng sobre. Saka si Parda. Di po ba? O, yan po, mga kababayan, no? Yung ibinalita ni Mr. Taberna, ako, kung totoo man yun, na sinabi, verified source, mag-agree ako. Pero gusto ko sa mismong bibig o may memorandum o official letter ang ating Pangulo sa Kongreso. No? So, para sa akin, parang chismis lang po ito. Ni Mr. Taberna. Pasensya naman po, Mr. Taberna. No? Kumalat po sa social media, binidyo mo. So, pinick up ng mga vloggers and influencer. Isa ka rin namang influencer, di po ba? Yun nga po, walang conditional threat. Hinanap ko po yan. Hinanap ko po. No? Walang conditional threat. No? Ang sabi rin ni Yusek Andres ng DOJ, walang conditional threat. A threat is a threat because you want to do bodily harm or cause harm to another person or group. No? Walang ganun ba to? Sige nga, magtanong ka pa sa mga kapwa mo militar kung may conditional threat. Pero sa kaisipan ni Bato at ni Pusit, may kondisyon. Walang ganun. A threat is a threat. Dapat pa rin seryosohin. Kasi, ano yan pag sinabi mong gagantuhin kita, ano ka na, pumalag ka na, di po ba? Kailangan ka nang mag-report sa pulis. Okay? At yung sinabi naman po ni Congressman Conghun, hindi kasi makahintay
Nagmamadali si Pusit. Gusto niya mas mahabang termino, gusto niya mas malaking confidential funds kasi presidente na siya. Nasanay siya sa pagkuha ng malaking pera ng gobyerno. At sa pagiging royalty niya, pagiging prinsesa niyang ugali, ayun, hindi po siya makatanggap ng pagkatalo. Remember, sinabi niya, sisiraan ko ang administrasyong ito. Yung mga pinagsasabi niya, hindi ako katulad ni ganito. Sara Duterte is not like that, like her, like him. No, Sara Duterte is Sara Duterte. Oo, alam po ng sambayan ng Pilipino at international community that Sara Duterte is a lukring. Krung, 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 krung. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.